Tinawag lang niya itong iitim na katulong habang malakas na tumatawa sa harap ng mga investor. Hindi alam na ang mga kamera ay nagre-record ng lahat. Sa likod niya, ang screen ng opisina ay nagpapakita ng pulang bumabagsak na mga chart. Ngunit sa halip na tingnan ang mga numerong gumuho, kinutya niya ang accent nito. Bago tayo magsimula, sabihin muna sa comments anong oras na at saan kayo nanonood. Tara na! Tahimik siyang nakatayo sa kanyang abong uniforme, nakayuko ang mga mata, ngunit ang isip niya ay sumusubaybay sa mga pattern na hindi makita ng mga analyst. Siya ay may mga tour, jet, at $1 billion na tech empire na itinayo sa isang algorithm na pinupuri sa mga merkado. Ngunit ang parehong algorithm ay dahan-dahang dumudugo ng pera, at walang sinuman sa marangyang silid ang nakakaunawa kung bakit. Araw-araw niyang nililinis ang salaming mesa, tahimik na nakikinig habang nagtatalo ang mga executive tungkol sa mga di nakikitang bug sa code. Sa gabi, matapos ang gawaing bahay, nanonood siya ng mga video sa finance para tulungan ang anak niyang mangarap lampas sa simpleng survival. Ang kanyang anak ay naniniwalang nagtatrabaho siya sa pamunuan, hindi alam na siya'y tinitiis ang panghahamak para sa matrikula. Nang umagang iyon, napansin niya ang maliit na paulit-ulit na error na kumikislap sa trading dashboard sa likod niya. Isang simpleng loob mistake, nakatago ngunit sapat na makapagpatulo ng milyon kada oras. At nang muli siyang tumawa, naunawaan niyang ang imperyo nito ay bumabagsak, hindi dahil sa mga kaaway, kundi sa kayabangan. Ang mga ngiti ng investor ay tila kalmado, ngunit patuloy na nag-vibrate ang kanilang mga telepono sa walang tigil na loss notifications. Basta't binabaliwala niya ang lahat ng alerto, sinisisi ang mga dayuhang merkado, hindi man lang iniisip na ang panganib ay nasa loob ng kanyang sariling sistema. Lumapit siya sa malaking screen, kunwari nag-aalis ng alikabok habang sinusuri ang malalim na pulang kandila ng pagbagsak. Ang parehong matalim na decline ay inuulit kada oras, isang pattern na nakilala niya mula sa mga gabing pag-aaral. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa insulto, kundi dahil nakasalalay ang tuition ng anak niya sa trabahong ito. Isang tapat na pangungusap ang makapagliligtas sa imperyo, ngunit maaaring sirain ang natitirang respeto sa kanya. Muli siyang tumawa at sinabing kahit siya ay hindi kayang ayusin ang gulo, itinuro siya na parang wala. May ilang executive na nakitawa, ngunit isang junior analyst ang tumingin sa kanya ng masinsinan, may kutob na kakaiba. Dahan-dahan niyang inayos ang frame, nakatutok ang mga mata sa duplicated execution code na kumikislap kada cycle. Ang sistema ay naglalagay ng paulit-ulit na trades, pinaparami ang losses sa tahimik at mapanganib na alon. Hinigpitan niya ang hawak sa basahan, iniisip ang anak na naghihintay ng homework sa bahay. Pagkatapos ay nagtipon siya ng tapang at mahinahong nagsalita ng 4 na salita na nagpatahimik sa makapangyarihang boardroom. Kalma niyang sinabi, nagdodoble ang trades ninyo. At lahat ng naroon ay napalingon sa kanya, hindi makapaniwala. Umatras ang mga investor upang gumawa ng agarang tawag, mababa ang boses ngunit puno ng kontroladong pagkataranta. Nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa babaeng kanyang minamaliit, ilang sandali lang ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang pangalan nito sa halip na tawagin ayon sa trabaho. Mahinahon siyang sumagot at narinig ng buong silid ang pangalang hindi niya kailanman pinansin. Hiningi niya na ipaliwanag nito ang buong proseso ng pagwawasto, hakbang-hakbang, sa mga engineer. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang paliwanag ay tiyak, may kumpiyansa, at maayos ang pagkakaayos. Sinundan ng junior analyst ang kanyang gabay, nero-write ang maling loob sa aktwal na oras. Sa loob ng ilang minuto, ipinakita ng mga simulation na unti-unting bumabalik ang katatagan sa trading algorithm. Dumaloy ang tahimik na ginhawa sa silid habang huminto ang pagtaas ng projected losses. At sa katahimikan, nagsimulang palitan ng respeto ang panghahamak sa pagitan nila. Nang humupa ang krisis, humiling ang mga investor ng pribadong pag-uusap sa loob ng glass office. Sa likod ng transparent na dingding, nakita niya ang masiglang galaw at tensyonadong ekspresyon na nakatuon sa kanya. Kinuwestiyon nila ang kanyang pamumuno, tinanong kung paanong ang kayabangan ay nagbulag sa kanya sa isang simpleng structural flaw. Isa ang nagbabala na ang publikong paglantad ay sisira hindi lamang sa halaga ng stock, kundi pati sa pangmatagalang kredibilidad. Tahimik siyang nakatayo, tinatanggap ang mga batikos na mas malakas pa kaysa anumang market alarm.
Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang otoridad ay nangangahulugang hindi kailanman umamin ng kahinaan sa harap ng iba. Ngayon, ang kahinaan ay nakarecord sa security cameras, paulit-ulit na ipinapakita ang kanyang mapanghamak na tawa. Pagkaalis ng mga investor, dahan-dahan siyang bumalik sa boardroom mag-isa. Inyuko niya ang mga mata, inaasahan ang pagtanggal sa trabaho kaysa pasasalamat. Ngunit huminto siya sa harap nito at tahimik na inalis ang mamahaling suit jacket. Sinabi niyang may utang siyang higit pa sa pasasalamat. May utang siyang dignidad na kanyang kinuha sa publiko. At sa harap ng buong team, humingi siya ng tawad ng walang palusot sa kanyang mga salita. Ang paghingi ng tawad ay hindi malakas o dramatiko, ngunit mas mabigat kaysa sa mga losses na kumikislap sa screen ilang oras na ang nakalipas. Hayagan niyang inamin na ang tagumpay ay nagtayo ng mga di nakikitang pader sa paligid niya, humaharang ng respeto sa mga tao lampas sa titulo. Sa harap ng buong board, inalok niya ito ng formal na posisyon sa pamunuan ng tech division ng kumpanya. Sinabi niyang ang kasanayan at integridad ay mas mahalaga kaysa background, uniforme, o dating posisyon. Nag-isip siya ng matagal, hindi tungkol sa pride, kundi sa katatagan at seguridad ng kinabukasan ng kanyang anak. Tinanggap niya ang oportunidad ng kalmado, hindi para sa paghihiganti o palakpakan, kundi upang patunayan na ang paglago ay tumatalo sa panghahamak. Makalipas ang ilang linggo, naibalik ng naiwastong algorithm ang kumpiyansa ng mga investor at na-stabilize ang bumabagsak na market value ng kumpanya. Sa isang malaking press conference, ipinakilala siya bilang analyst na nagligtas sa kumpanya mula sa tahimik na pagbagsak. Mabilis na nagbago ang mga headline mula sa panganib ng iskandalo tungo sa makapangyarihang kwento ng accountability at transformation. Sa bahay kinagabihan, napanood ng kanyang anak ang panayam ng may pagmamalaki, sa wakas ay naunawaan ang nakatagong lakas ng kanyang ina. Nagsimula ang bilyonaryo na personal na magmentor ng mga empleyadong madalas na hindi napapansin, naaalala kung gaano kalapit ang kayabangan sa pagwasak. Bawat tahimik na luha ay may dalang kwento.